Sa mundong puno ng ingay at magkakasalungat na impormasyon, napakahirap ng tukuyin kung alin ang totoo at alin ang katang-isip. Sa bawat sulok ng lipunan, mula sa social media hanggang sa balita, tila ba lahat ay may sariling bersyon ng katotohanan. Sa ganitong panahon, mas lalong nagiging mahalaga ang pagkakaroon ng matibay na pundasyon, ang katotohanan mismo. Iisa lamang ang ating maaring kapitan, ang katotohanan. Ito ang gabay natin sa bawat desisyon, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa seguridad at kinabukasan ng bansa. Sa gitna ng pagdududa at takot, ang katotohanan ang nagbibigay liwanag at direksyon. Hindi ito laging maganda pakinggan, minsan, masakit at mapait. May mga pagkakataon na ang katotohanan ay naglalantad ng ating mga kahinaan, ng mga pagkukulang na matagal ng tinatabunan ng pag-asa o pagmamalaki. Ngunit ang tunay na lakas ay nagmumula sa matapang na pagharap sa realidad, gaano man ito kahirap. Ang pagtanggap sa katotohanan ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng tapang at determinasyon na baguhin ang ating kalagayan. Ngayon, tatalakayin natin ang kalagayan ng intelihensya ng militar ng Pilipinas sa 2020 theme. Ano na nga ba ang estado ng ating kakayahan sa pagkalap ng impormasyon at pagprotekta sa ating bayan? Ang tanong, bulag ba tayo sa makabagong digmaan? Sa panahon ng mabilis na pagbabago, sapat ba ang ating kagamitan at kaalaman upang makasabay sa mga hamon ng modernong warfare? Ang pag-unawa sa ating mga kahinaan ay unang hakbang tungo sa pagbabago. Hindi natin malalampasan ang mga pagsubok kung hindi natin kikilalanin ang ating mga limitasyon at pagkukulang. Madaling sabihing malakas tayo, pero ang lakas ay nasusukat sa kakayahan, hindi sa salita. Ang tunay na lakas ay nakikita sa aksyon, sa disiplina, at sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Gagamit tayo ng datos, tunay na pangyayari, at pagsusuri ng mga eksperto. Hindi sapat ang haka-haka o opinyon lamang, kailangan nating sumandal sa ebidensya at masusing pag-aaral. Hindi ito para manira, kundi para magmulat upang malaman natin ang tunay na estado ng ating depensa. Ang layunin ay magbukas ng diskusyon at magbigay daan sa mga solusyon, hindi upang magturo ng sisi. Ang digmaan ngayon ay hindi lang sa lupa o himpapawid, nasa cyberspace at impormasyon na rin. Ang mga banta ay hindi na lang pisikal. Madalas, ito ay digital at hindi nakikita ng karaniwang mata. Ang military intelligence ang mata at tainga ng sandatahang lakas. Sila ang unang nakakakita ng panganib at unang nagbibigay babala sa mga darating na pagsubok. Kung ito ay may kapansanan, para tayong nakikipaglaban ng nakapiring. Paano natin mapoprotektahan ang bayan kung hindi natin alam ang tunay na kalagayan ng ating paligid? Ang seguridad ng bansa ay responsibilidad nating lahat. Hindi lamang ito tungkulin ng militar, kundi ng bawat mamamayan na nagnanais ng kapayapaan at kaayusan. Handa na ba kayong harapin ang katotohanan? Simulan natin ang masusing pagbusisi, hindi para maghanap ng sisisihin, kundi ng solusyon. Sa pagtutulungan, pag-unawa at pagkilala sa katotohanan, doon natin matatagpuan ang tunay na lakas ng ating bayan. Tingnan natin ang mga numero. Dahil sa likod ng bawat desisyon sa seguridad ng bansa, mahalagang maunawaan ang datos at realidad na hinaharap ng ating sandatahang lakas. Sa bawat ulat at estadistika, makikikita natin ang mga hamon at limitasyon na kinakaharap ng ating depensa. Sa 2025, mahigit P28B ang budget ng Department of National Defense, isang malaking halaga sa unang tingin. Ngunit kung susuriin, napakaliit ng porsyento na inilaan para sa intelligence, surveillance at reconnaissance o ISR. Ang pondo para sa mga makabagong teknolohiya at pagsasanay ay hindi sapat upang tugunan ang mabilis na pagbabago ng banta sa ating seguridad. Ang Intelligence Service of the AFP ay patuloy na nagsusumikap, ngunit kapansin-pansin ang kakulangan sa pondo at kagamitan. Sa panahon ngayon, kung saan ang labanan ay hindi na lang physical kundi digital na rin, napag-iwanan tayo sa signal intelligence at cyber warfare. Kadalasan, umaasa pa rin tayo sa mga lumang kagamitan at limitadong access sa makabagong teknolohiya. Sa loob ng 5 dekada, nakatuon ang ating militar sa internal security. Dahil dito, naging eksperto tayo sa human intelligence, ang pagkuha ng impormasyon mula sa mga tao at komunidad. Ngunit sa usapin ng technical intelligence, gaya ng paggamit ng advanced surveillance at data analysis, malaki pa ang ating kakulangan. Ang pagbabago ng panahon ay nangangailangan ng pagbabago rin sa ating mga kakayahan. Noong Marawi Siege, naging malinaw ang ating mga limitasyon. Kinailangan nating umasa sa ISR support mula sa Australia at US,
upang mapunan ang kakulangan sa ating sariling kakayahan. Ang mga dayuhang kaalyado ang nagbigay ng real-time intelligence na naging susi sa tagumpay ng operasyon, ngunit ipinakita rin nito na hindi pa sapat ang ating sariling sistema. Hanggang ngayon, limitado pa rin ang ating drones at surveillance assets. Sa kabila ng lawak ng West Philippine Sea, kakaunti lang ang ating kagamitan para sa tuloy-tuloy na pagbabantay. Dahil dito, may mga pagkakataong hindi natin agad natutukoy ang mga banta o aktibidad sa ating teritoryo. Ang kakulangan sa integrated at real-time intelligence ang naglalagay sa atin sa dehadong posisyon. Sa panahon ng mabilisang pagbabago at teknolohiyang ginagamit ng ibang bansa, kailangang mapunan ng agwat upang mapanatili ang ating kaligtasan at soberanya. Ang hamon ngayon, paano natin mapapalakas ang ating intelligence capabilities para sa kinabukasan ng bansa? Ang modernong digmaan ay labanan ng datos, at dito malaki ang ating agwat. Wala tayong sariling satellite, umaasa tayo sa commercial providers at kaalyado. Sa cyberspace, depensibo lang ang kakayahan ng AFP Cybersecurity Group, kulang sa offensive operations. Sunod-sunod ang cyber attacks sa mga ahensya ng gobyerno na nagpapakita ng kahinaan sa digital infrastructure. Limitado rin ang ating signal intelligence. Hindi natin kayang i-monitor ang encrypted communications ng mga modernong militar. Mabagal ang data sharing sa pagitan ng Army, Navy at Air Force, hindi integrated ang intelligence flow. Ang agwat na ito ay maaring magbunga ng kapahamakan. Ang pinakamodernong kagamitan ay walang silbi kung ang doktrina at pagsasanay ay lipas na. Sanay tayo sa counterinsurgency, ngunit hindi ito sapat para sa external threats. Kailangan ng malawakang pagbabago, mula data science, AI analysis, satellite imagery, hanggang cyber forensics. Kakaunti ang local training, madalas ay umaasa sa ibang bansa na hindi sustainable. Dapat bigyang halaga ang intelligence field at baguhin ang doktrina mula need to know, tungo sa need to share. Malakas tayo sa human intelligence, isang asset na dapat pagyamanin. Ngunit, ang labis na pag-asa rito ay nagiging kahinaan laban sa state-level adversaries. HUMINT ay mabagal at subjective. Hindi nito kayang sagutin ang mga technical na tanong ng modernong digmaan. Kailangan natin ng balanse, pagsasama ng HUMINT, SIGINT, IMINT, at CBINT. Ang tunay na lakas ay nasa fusion ng iba't ibang sources ng impormasyon. Dapat maging integrated ang intelligence system para makabuo ng malinaw na operational picture. Sa West Philippine Sea, araw-araw tayong hinahamon ng gray zone tactics ng China. Kulang tayo sa real-time surveillance. Madalas, huli na ang ating reaksyon. Ang China ay may satellite, radar at military outposts na nagbibigay ng situational awareness. Tayo, umaasa sa cellphone videos at ulat ng tauhan, kulang sa bigat kumpara sa high-res satellite imagery. Ang laban para sa impormasyon ay kasing halaga ng pisikal na presensya. Kailangan nating i-upgrade ang ISR capabilities para sa military, diplomatic at legal na laban. Tingnan natin ang mga kapitbahay, Vietnam, Singapore, Malaysia at Indonesia ay namumuhunan sa modernong intelligence at surveillance. May sariling satellites, advanced radar at integrated C4 ISR network sila. Ang Pilipinas, bagamat may modernization program, ay mababa pa rin ang defense spending at laging kulang ang pondo para sa intelligence. Ang regional gap sa investment ay lumalaki taon-taon. Ang resulta na pag-iiwanan tayo sa teknolohiya at kakayahan. Kailangan ng tuloy-tuloy at seryosong pamumuhunan. May mga hakbang na pwedeng gawin. Una, dagdagan at gawing tuloy-tuloy ang pondo para sa intelligence at C4 ISR assets, mula drones, patrol aircraft, hanggang sariling satellite program. Pangalawa, reforma sa training at doktrina, magkaroon ng intelligence school, at baguhin ang career pathing para mahikayat ang pinakamagagaling sa intelligence field. Pangatlo, palakasin ang alyansa, pero huwag maging palaasa, matuto sa joint exercises at technology transfer. Pangapat, yakapin ang teknolohiya, AI, secure networks, at cyber defense corp. Palakasin ang local defense industry para sa sariling kagamitan. Lahat ng ito ay nangangailangan ng political will at malinaw na estratehiya. Malinaw na malaki ang hamon sa military intelligence ng Pilipinas.
Sa harap ng mabilis na pagbabago sa teknolohiya at estratehiya ng digmaan, kailangang harapin ng ating mga sundalo at opisyal ang isang mundo na mas komplikado at mapanganib kaysa dati. Ang mga banta ay hindi na lamang nagmumula sa labas, kundi pati na rin sa loob, mula sa cyber attacks, misinformation, at mga lihim na operasyon ng kalaban. Hindi tayo literal na bulag, pero malabo at limitado ang paningin natin sa makabagong digmaan. Maraming impormasyon ang hindi agad nakakarating, at madalas, huli na ang lahat bago pa tayo makakilos. Ang kakulangan sa makabagong kagamitan at real-time na datos ay nagiging hadlang sa mabilis na pagresponde. Ang lakas sa HUMINT ay asset, pero hindi sapat. Mahalaga ang ugnayan sa komunidad at ang tiwala ng mga tao. Ngunit sa panahon ngayon, kailangan din natin ng teknolohiyang kayang sumabay sa bilis ng pagbabago ng labanan. Hindi pwedeng puro kwento at impormasyon lang mula sa lupa, kailangan natin ng mas malawak na pananaw. Ang agwat sa teknolohiya, doktrina at pondo ay seryosong kapansanan. Habang ang ibang bansa ay gumagamit na ng artificial intelligence, satellite imagery, at advanced surveillance, tayo ay nananatili pa ring umaasa sa mga lumang kagamitan at limitadong resources. Ito ay naglalagay sa atin sa alanganin at nagpapahina sa ating depensa. Ang pagharap sa katotohanan ay panawagan sa pagkilos, hindi pesimismo. Hindi ito dahilan para sumuko, kundi paalala na may magagawa tayo. Ang tapang at dedikasyon ng ating mga sundalo ay inspirasyon, ngunit kailangan nila ng suporta at tamang kagamitan upang magtagumpay. Ang modernisasyon ay posible, kailangan lang ng political will, pagbabago sa kultura, at suporta ng bawat Pilipino. Hindi ito overnight na proseso, ngunit bawat hakbang ay mahalaga. Ang pagtutulungan ng pamahalaan, militar at mamamayan ay susi sa tagumpay ng ating depensa. Ang pag-upgrade sa ating mga mata at tainga ay pangangailangan, hindi luho. Sa panahon ng impormasyon, ang mabilis at tamang datos ay buhay. Dapat nating yakapin ang makabagong teknolohiya upang maprotektahan ang ating bayan at mamamayan. Ang bawat araw ng pagpapaliban ay bentahe sa kalaban. Habang tayo ay nagdadalawang isip, ang mga banta ay patuloy na lumalakas at nagiging mas mapanganib. Hindi natin kayang magpabaya, dahil ang oras ay hindi natin kakampi. Ang seguridad ng susunod na henerasyon ay nakasalalay sa mga desisyon natin ngayon. Ang bawat hakbang na ating gagawin ay may epekto sa kinabukasan ng ating mga anak at ng buong bayan. Responsibilidad nating tiyakin na ligtas at malaya ang Pilipinas para sa kanila. Salamat sa inyong pakikinig. Manatiling mapanuri, manatiling mulat. Ang laban para sa seguridad at kaalaman ay laban nating lahat. Sama-sama nating buksan ang ating mga mata at maging bahagi ng pagbabago para sa mas ligtas na kinabukasan.